Mabilis lang to, Lodi. Tuturuan ko lang kayo kung paano gumawa ng smart charger, ano? Yung kahit matulugan mo yung battery na charge mo, alang problema, hindi masisira. Kahit matagal na naka-charge, hindi masisira. Pero i-check muna natin to, itong transformer na to, kung pwede siya. Natin matest, Lodi, kung ilang voltahe itong transformer na to. Kailangan natin maglagay ng input sa kanya. Ayan. Lagay tayo ng AC supply. Ayan. Ito rin. Check natin kung kayang hinangin yan. Mahina ang kuryente kasi. Okay, kaya naman maski paano. Yun, kaya naman. Dahil wala tayong electrical tape, gagamitan muna natin siya ng masking tape para secure lang na hindi natin mahawakan to. Ayan. Hindi ko na-advise na ganito ang gamiting pandikit dahil papel lang to. Mas good talaga kung electrical yung gagamitin. Ayan. Ngayon ay nakargaan na natin siya ng power cord. Ito output lang to, Lodi, easy output lang to mga nasa 16 volts na mahina yung amperahe, tsaka 12 volts na mahina yung amperahe, yung parte dito. Ito yung main natin, yan 0, then easy. Ngayon ay isasaksak natin to. Check natin kung may spark. Malakas din. So check natin sa multi-tester. Pagka ganyan, Lodi, na wala pa kayong rectifier diode or diode na ilalagay dyan, o kung anong klaseng diode ang ilalagay nyo, sure yan na ang lumalabas dito ay easy pa lang. Kaya babasahin nyo siya via easy. Ilagay nyo lang sa 50 volts yung multi-tester nyo sa easy. Tapos pwede na kayong mag-check. Okay, yung 0 natin, yan. Ang lumalabas sa kanya na nababasa ko dito ay around 16. Nasa 16 volts, Lodi. Pero kung pagsasamahin natin tong dalawang easy na output, magiging 30 yan. Ayan, 30 volts. Ito pwedeng gamitin to, Lodi, 30. Ayan. Bali, ang nabasa natin dito sa transformer na to ay 16 dito, 16 din dito. Ayan, at ito yung 0. Para makakuha tayo ng DC dito na output, kailangan i-regulate natin yung EC. Ipadaan muna natin siya sa rectifier diode. Ito mga ganito. Marami nito sa online, Lodi, na diode, bridge diode. Depende kung ilang ampere yung kukunin nyo. May 60, may 30, at may mataas pa doon. May 100 something pa nga eh. Okay? Itong transformer na to ay 16016 na 15 ampere. Kaya ang gagawin natin, ito yung 0. Ayan. Dahil 12 volts lang naman yung pagaganahin natin, Lodi, mas maganda siguro kung kunin na natin yung buong lakas ng transformer na to. Bali, pagsamahin natin to, itong dalawa, para mas malakas yung load na bigay niya na 16 volts. Sa ganon, kunin natin yung EC ng diode, which is ito, may sign na siya dito, easy. Meron naman dito, may mga sign naman dito yan, May mga indicator label naman dito na hindi kayo maliligaw. So ito yung easy natin, isa dito at isa dito. Bali, dito tayo maglalagay ng easy at dito rin yung isang easy. Bali, magsasama lang sila ng lakas. Okay? Pagka mahina ang kuryente, Lodi, ganito. Kailangan medyo painitin mo lahat mo yung ididikit mo para kumapit. Mahina kasi yung kuryente ngayon dito. Okay. Easy. Nakuha na natin yung isang easy niya. Tapos, ito yung output eh. Ito rin.
Ito ay battery charger, Lodi. Yung traditional na pangkarga natin ng battery nung araw ay ganito lang. Kinakargaan lang nila ng diode. Tapos dito ay nagbabawas sila ng rewind para medyo mabawasan. Sakto lang doon sa pangangailangan ng battery na pangkarga sa kanya. Pero ito ngayon, kahit hindi na tayo magbawas ng coil o yung magnetic wire na yan, kahit di na tayo magbawas, ay pwede na yan. Marami naman na kasing nabibili ngayon, Lodi, na controller. Ayun, nailagay na natin yung diode natin, Lods. Ready na yan. Yung output nito ay DC na. Ito yung output na natin, positive. Tapos ito na yung negative natin. Sa totoo niyan, Lodi, ay pwede mo nang gamitin pang karga yan. Pero kawawa yung transformer at rectifier diode pagka ito na yung ginamit natin na pangkarga. Pagka ganito, Lodi, na ito yung ginamit mo na, papainitin niya talaga ito. Transformer at itong diode na to, itong rectifier na to. Ngayon, Lodi, check natin yung output niyan sa DC. Okay, check natin kung ilang voltahe nakuha natin. Ayan, medyo mababa yung kuryente talaga dito, Lodi. Pero pagka tumaas yung kuryente, sure tayo dyan na aangat pa yan hanggang 16.5 itong voltahe na nakuha natin. So, kinuha natin yung lakas ng isang 16.5 or 16 volts. Tapos yung isang lakas din ng 16 volts. Tapos ginawa na nating negative to. Pinagsama natin dito sa pamamagitan ng rectifier diode. Kaya napakaganda niyan, napakalakas niyan na pangkarga ng battery. Ngayon, ang susunod natin, kailangan natin kumuha ng additional wire para dito sa output. Ayan. Kailangan kasi nating i-transfer, Lodi, yung output nito ng DC. Kasi kung ito lang yung gagamitin natin na easy lang na walang diode, hindi magkakarga yan. Bagkos papainitin niya lang yung battery. Okay, nakakuha na tayo, Lodi, ng connection sa output ng rectifier diode. Ito na siya ngayon. Ito. Ayan. Ito, Lodi, ay pwede nang pang-charge ng battery. Kaya lang unsafe. Hindi siya safe na gamitin kasi nga kahit full charge na yung battery, tuloy-tuloy pa rin yung andar nito na kinakargahan niya yung battery. Ito. Kaya kung minsan, sobrang init nito. Lalo na pagka-drain yung battery na i-charge nyo, sobrang init nito. Habang nag-i-start up siya na pinupunuan yung kakulangan ng battery, napaka-init nito. Kung minsan nalulusaw pa yung mga yan. Ayan. Pero may solusyon naman. Pagka ganito lang ang gagamitin nyo, magbabawas tayo dito sa rewind niya. Babaklasin tong buo na to, itong mga E-core type niya. Babaklasin yan, tapos magbabawas ng bilang dito para makakuha lang tayo ng sapat na voltaheng charging para sa battery. Kaya ang ilalagay natin dito ay eto. Napakamura lang nito, Lodi, sa online. Itong solar charge controller na to. Ayan, pwedeng tumanggap tong solar charge controller na to na hanggang 30 volts, 38 volts. Kaya niyang tanggapin. At i-convert niya na yon, yung voltahe na yon, para sa saktong kailangan ng battery. Ayan siya, oh. So ngayon, yung nabuo nating supply dito sa transformer ay dito natin siya ngayon ilalagay sa may sign na solar panel. Ayan. So makikita natin dito yung positive niya. Diyan natin ilalagay. Ito yung positive. At ito naman na yung negative natin. Ayan. Kung napapansin nyo, Lodi, ayan, oh, nag-indicate siya. Ayan. Pero hindi pa yan talaga yung talagang monitor niya dahil nga wala pa siyang nadidetect na battery na kinakargahan. Ayan. Pwede rin kayo maglagay ng heatsink dito kung gusto nyo. Pero hindi naman gaano nag-iinit to. Ito lang talaga yung mag-iinit sa ngayon. Pero hindi siya gaano sobrang init.
katamtaman lang. Siyempre, nagbibigay ng voltahe ito para pangkarga. Tapos ngayon, kaya normal lang siya na mag-init. Ilagay natin itong tornilyo ng solar controller. Ayan. Tornilyo din natin. Kahit dalawa lang. Marami nang pwedeng gawing charger ng battery ngayon, Lodi. Smart, mga ganyan na hindi mo na kailangan na bantayan. Tapos kung nag-aalinlangan ka na baka masunog yung battery, ngayon ay marami na. Kailangan alamin mo lang yung karakteristik ng bawat module na ilalagay mo, kung paano ba siya gumagana, kung ano ba yung input niya na kaya niya, kung ano ba yung output niya na nilalabas niya, kung pwede ba siyang pangkarga talaga o kung ano-ano pa. Pero ito, Lodi, ay sure na sure ako dyan na very working yan. Mapapakinabangan pagka ganito ang setup nyo. Sa mga transformer, Lodi, kahit anong transformer, basta mayroon siyang output na 16, sabi ko nga 16 o kaya 24, 30 volts or 36, ganyan na easy ang nilalabas, convert nyo na lang dito, gawin yung DC, yun ang ipakain nyo dito sa solar charge controller na to. Maraming controller, Lodi, na available na nabibili na mas maganda pa dito. Kahit anong battery type ay pwede niyang kargahan. Pero sa ngayon ay ito lang yung i-demo ko kasi ito lang yung pinaka budget meal. Ayan, itong solar controller na to, budget meal siya na kaya niyang kumarga kahit 2SM, kaya niyang pakuluin 3SM pataas, kaya niya naman, wala nang problema ito. Medyo may katagalan nga lang sa sobrang laki na ng battery or ampere ng battery, medyo may tagal nga lang ng konti yung pagcha-charge, pero kaya niyang punuin. Okay, ngayon ay tornilyo din natin muna itong transformer. Ayan, para hindi siya dumadaos-daos-dos. Pagka na-assemble nyo ng ganyan, pwede na kayo maglagay ng crocodile. Ayan, yung clip na ganyan. Siyempre, kunin nyo lang rin yung polarity. Ayan o. Andito yung positive natin, andito yung negative charge natin. Ngayon, ito ilalagay natin. Ayan. Kompleto na, Lodi, ang smart charger nyo. Okay? Ayan, ang kulang na lang yung kakargahan niya. Napakasimple lang gawin, Lodi. Ayan o, pinadaan nyo lang yung output nitong transformer dito sa rectifier diode para maging DC. Ayan, tapos andito na yung mga kabitan, may mga label naman na yan. Ayan, o, andito na yung output. Ayan o. Ayan o. Pwede mo nang pangkarga ng battery yan. Smart na yan. Kahit maiwan mo yung battery, automatic na yun. Pagka na full charge naman yung battery, magpo-floating lang. Ito. Ayan, mamaya mag-check tayo na pwedeng kargahan. Wala pa yung motor kasi, na low-bat din kasi yun. Subukan natin kargahan yun para mapag-start natin. Okay? Bali, may pagsusubukan tayo dito, Lodi. May motor dito na low-bat. Ayan. Ayan, halos hindi na niya mapaikot yung kanyang starter. Ngayon ay bubuksan natin to at i-charge natin yung kanyang battery gamit yung ginawa nating smart charger. Sa mga malalaking baterya, Lodi, pwede rin to. Yung transformer na ginamit natin, Lodi, pwede yan sa mga sirang power supply o sa mga iba pang charger. Basta may makita kayong power supply na may potential na kaya maglabas ng 30 volts, mga ganyan, pwede yun. Pwedeng gawing smart charger. Yan. Ngayon, iipit natin dito. Tapos yung isa naman ay yan. Busin muna natin. Ayan. Kung napansin nyo, Lodi, ayan o. Pag ini-start natin, talagang ang karga ng battery na to ay hanggang 9 na lang.
Ayan. Ngayon sasaksak na natin tong ating smart charger. Ayun. Okay, tanggalin natin yung ilaw niya. Ayan. Check natin kung pwedeng pang jump start ano. Yun. Malakas din siya, Lodi, ah. Kaya niyang paikutin na ngayon yung starter, kaya lang hindi pa sapat yung voltahe. Ayun, oh. Antayin lang natin, Lodi, mga 1 minuto siguro o 2 minuto na naka-charge. Ayan. Okay, Lodi, nakaka-1 minuto pa lang tayo ng pag-charge dito sa battery. Ngayon, subukan natin na i-start. Ayan na natin nakasaksak pati yan yung charger kasi 1 minuto pa lang naman siya na nagkakarga. Okay? Okay siya, Lodi. Okay na siya, Lodi. Ganito lang kasimple yung paggagawa ng smart charger, ano? Ayan. Kaya naging smart charger siya kasi nga dahil dito sa charge controller na to. Okay, hanggang dito muna, Lodi. Basta ganun lang. Kung gusto nyo gumawa ng charger ng battery na smart, ganito lang yung gawin nyo. Kung anong ginawa natin dito ay ganun lang.